Maligayang pagbabalik sa ating Mother Tongue-based class. Ako si Teacher Crisel, ang inyong magiging guro para sa oras na ito. Ang ating paksang aralin ay pang-ukol at pariralang pang-ukol. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe, like, at notification bell para maging updated sa ating mga susunod pang aralin. Huwag rin kalimutang pindutin ang share button para maibahagi sa iba ang ating kaalaman sa araw na ito. Ang mga layunin para sa ating paksang aralin ay una, matukoy at magamit ng wasto ang mga pang-ukol at mga pariralang pang-ukol. Pangalawa, matukoy ang mga larawan na naiuugnay sa pangungusap na ginagamitan ng pang-ukol. Sagutan natin ang unang pagsubok bilang sukatan kung hanggang saan na ang ating nalalaman. Para sa panuto, piliin ang letra ng tamang sagot. Para sa unang bilang, ang aklat na ipinamimigay ay para sa mga batang mahilig magbasa. Kanino ipinamimigay ang mga aklat? A. Para sa guro, B. Para sa mga bata, o C. Para sa mga matatanda. Ang wastong sagot ay B. Para sa mga bata. Para sa ikalawang bilang, inilagay ko ang aking bag sa ibabaw ng upuan. Saang bahagi ng upuan inilagay ang bag? A. Sa gilid, B. Sa itaas, o C. Sa ibabaw. Ang wastong sagot ay titik C. Sa ibabaw. Para sa ikatlong bilang, nakita ko ang nawawalang bola sa likod ng puno ng mangga. Saan nakita ang nawawalang bola? A. Sa likod ng puno, B. Sa gilid ng puno, o C. Sa harap ng puno. Ang sagot ay titik C. Sa likod ng puno. Para sa ikaapat na bilang, nakaupo ang mag-aaral sa pagitan ng kanyang dalawang guro. Aling salita sa pangungusap ang nagsasabi ng lugar? A. Nakaupo, B. Pag-aaral, o C. Sa pagitan. Ang sagot ay titik C. Sa pagitan. Para sa ikalimang bilang, batay sa tala, marami ang nagkasakit ng COVID-19 sa bansa. Ano ang naging batayan ng bilang na nagkasakit? A. Batay sa tala, B. Batay sa datos, o C. Batay sa survey. Ang wastong sagot ay titik A. Batay sa tala. Nakuha niyo ba ang mga kasagutan sa ating 5 katanungan? Yan ang magiging basehan ng ating talakayan sa araw na ito. Ngayon ay sagutan naman natin ang ating baliktanaw. Para sa panuto, piliin at isulat sa papel ang pang-abay na pamaraan sa pangungusap at isulat ang antas nito. Kayo ay magkakaroon ng sapat na oras para basahin at sagutan ang mga sumusunod na bilang. Para sa unang bilang, mabilis mag-isip na iguguhit si Rani para sa kanyang takdang aralin. Pangalawa, pinakamaayos ang pagkakatupi ng damit ni Rowena sa kanilang magkakapatid. Pangatlo, ang puno ng kawayan ay mas malaki kaysa sa puno ng sampalok. Pang-apat, ang pagong na nakuha sa gilid ng dagat ay mabagal maglakad. At panglima, pinakadelikadong sakit ngayon ang pagkakaroon ng lagnat. Simulan na ang inyong pagsasagot.
Tapos na ang oras para sa inyong pagsasagot. Ngayon ay iwasto natin ang inyong mga kasagutan. Narito ang mga wastong sagot para sa ating pagbabalik-aral. Para sa unang bilang, ang pang-abay na pamaraan ay mabilis, ang kaantasan ay lantay. Sa ikalawang bilang, ang pang-abay na pamaraan ay pinakamaayos at ang kaantasan ay pasukbol. Para sa ikatlong bilang, ang pang-abay ay mas malaki at ang kaantasan ay pahambing. Para sa ikaapat na bilang, ang pang-abay ay mabagal at ang kaantasan ay lantay. Para sa ikalimang bilang, ang pang-abay ay pinakadelikado at ang kaantasan ay pasukdol. Iwasto ang inyong mga sagot. Nakakuha ba kayo ng mataas na puntos? Kung ganon, natatandaan nyo pa ang ating paksang aralin tungkol sa kaantasan ng pang-abay. Ituloy na natin ang ating talakayan. Kilalanin natin ang ating magiging aralin. Ano ba ang kahulugan ng pang-ukol? Ang pang-ukol ay mga salitang nag-uugnay sa pangalan, panghalip, pandiwa at pang-abay sa iba pang mga salita sa pangungusap na pinag-uukulan ng kilos o gawa. Narito ang ilang halimbawa ng mga pang-ukol. Sa at sa mga, kay at kina, nang may, hinggil sa at kay, laban sa at kay, mula sa, ng at ng mga, sa at kay, ayon sa at kay, ni at nina, labag sa, alinsunod sa at kay, para sa, kay, tungo sa, tungkol sa at kay, nang wala. Ito ang mga halimbawa ng mga pang-ukol o ang mga ginagamit upang pag-ugnayin ang mga salita sa bawat pangungusap. Ano naman ang kahulugan ng pariralang pang-ukol? Ang pariralang pang-ukol ay kilala bilang adjective phrase sa Ingles. Ito ay pinangungunahan ng mga pang-ukol at sinusundan ng mga pangalan o panghalip. Ano naman ang kahulugan ng pariralang pang-ukol? Ang pariralang pang-ukol ay kilala bilang adjective phrase sa Ingles. Ito ay pinangungunahan ng mga pang-ukol at sinusundan ng mga pangalan o panghalip. Narito ang halimbawa ng isang talata at ito ang gagamitin natin upang matukoy ang mga pang-ukol. Basahin natin. Si Ginoong Solis ay isang naglalako ng mga paminda. Nagtitinda siya ng mga kagamitang pambahay para sa kanyang pamilya. Ayon sa kanyang mga kapitbahay, si Ginoong Solis ay isang ulirang ama. Nagsisikap siya tungo sa kaginhawahan upang maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang lahat ng kanyang ginagawa ukol sa pagpapahalaga sa kanyang pamilya. Ngayon, gamit ang talatang ito, hanapin natin ang mga pang-ukol sa bawat pangungusap. Una ay ang ng mga. Susunod ay para sa, ayon sa, tungo sa, ukol sa. Ito ang mga halimbawa ng pang-ukol na ginagamit sa bawat pangungusap at bumubuo sa isang talata. Ngayon ay tukuyin naman natin ang pariralang pang-ukol gamit ang kaparehong talata na ating binasa. Una, ng mga paninda. Para sa kanyang pamilya. Ayon sa kanyang mga kapitbahay. Tungo sa kaginhawahan. At ukol sa pagpapahalaga. Kung mapapansin natin ay mas mahaba ang salitang bumubuo sa pariralang pang-ukol kaysa sa pang-ukol.
Ito ay may kumpletong ideya na bumubuo sa isang parirala. Dahil natalakay na natin ang kahulugan ng pang-ukol at pariralang pang-ukol, subukan nating sagutan ang unang gawain. Para sa panuto, hanapin sa loob ng kahon ang mga salitang pang-ukol na angkop sa pangungusap. Isulat sa papel ang inyong sagot. Kayo ay magkakaroon ng sapat na oras para mabasa ng tahimik at makapagsagot ng maayos. Narito ang ating mga pagpipilian. Sa, mula sa, para sa, tungkol sa, alinsunod sa. Para sa unang bilang, humakbang ka, patlang, kaliwa, patungo sa kanan. Pangalawang bilang, kapag ikaw ay nasa kanan na, pumunta ka, patlang, tabi ng lagayan ng libro. Para sa ikatlong bilang, kumuha ka ng libro, patlang, iyong kapatid. Ikaapat na bilang, basahin nyo ang libro, patlang, pang-ukol. At panglima, sagutin ang pagsasanay, patlang, panuto. Simulan na ang inyong pagsasagot. Oras na para iwasto natin ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ang sagot ay mula sa. Humakbang ka mula sa kaliwa patungo sa kanan. Para sa ikalawang bilang, ang sagot ay sa. Kapag ikaw ay nasa kanan na, pumunta ka sa tabi ng lagayan ng libro. Ikatlong bilang, ang sagot ay para sa. Kumuha ka ng libro para sa iyong kapatid. Para sa ikaapat na bilang, ang sagot ay tungkol sa. Basahin nyo ang libro tungkol sa pang-ukol. Para sa ikalima at huling bilang, ang sagot ay alinsunod sa. Sagutin ang pagsasanay alinsunod sa panuto. Sana ay nakuha ninyo ang lahat ng wastong sagot. Ngayon ay sagutan naman natin ang ikalawang gawain. Para sa panuto, iguhit ang pulang puso kung ang mga salitang may salungguhit ay pang-ukol at dilaw kung pariralang pang-ukol. Isulat ang inyong sagot sa papel. Para sa unang bilang, huwag kang lumabas baka ikaw ay mapahamak, ayon kay inay. Ang may salungguhit ay ayon kay inay. Para sa ikalawang bilang, ang niluto kong puto ay para sa iyo. Ang may salungguhit ay para sa. Para sa ikatlong bilang, may libreng gamit para sa kabataan. Ang may salungguhit ay para sa kabataan. Ikaapat na bilang, ayon sa mga hurado, ako ang nanalo. Ang may salungguhit ay ayon sa. Para sa ikalima at huling bilang, may mga mag-aaral na bumoto para sa eleksyon ng klase. Ang may salungguhit ay para sa. Simulan na ang inyong pagsasagot. Oras na para sa pagwawasto ng inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang, ang sagot ay dilaw na puso. Ito ay pariralang pang-ukol. Para sa ikalawang bilang ay pulang puso. Ito ay pang-ukol lamang. Para sa ikatlong bilang ay dilaw na puso. Ito ay tumutukoy sa pariralang pang-ukol. Para sa ikaapat ay pulang puso dahil ito ay halimbawa lamang ng pang-ukol. Para sa ikalimang bilang ay pulang puso dahil ito ay kabilang din sa pang-ukol lamang. Sana ay nakakuha kayo ng mataas na puntos.
Dahil nasagutan na natin ang unang gawain, ano-ano naman ang mga dapat nating tandaan para sa ating paksang aralin? Dapat nating isaisip na ang pang-ukol ay mga salitang nag-uugnay sa pangalan, panghalip, pandiwa at pang-abay sa iba pang mga salita sa pangungusap na pinag-uukulan ng kilos o gawa. Samantalang ang pariralang pang-ukol naman ay pinangungunahan ng mga pang-ukol at sinusundan ng pangalan o panghalip. Ngayon ay alamin naman natin kung hanggang saan ang ating natutuhan. Para sa panuto, piliin at isulat sa papel ang pang-ukol na ginamit sa pangungusap. Kayo ay magkakaroon ng sapat na oras para sa pagbabasa at sa pagsasagot ng maayos. Para sa unang bilang, may balita ka ba tungkol sa parating na bagyo? Ikalawang bilang, ayon sa balita, dumating na ang bagyo sa Bicol. Ikatlong bilang, pinag-iingat ang lahat para sa kanilang kaligtasan. Ikaapat, kinansela ang klase ng mga mag-aaral sa buong lalawigan. Ikalima, ang mga relief goods mula sa pamahalaan ay ipinamahagi. Simulan na ang inyong pagsasagot. Oras na para iwasto ang inyong mga napiling kasagutan. Para sa unang bilang, ang sagot ay tungkol sa. Ikalawang bilang, ang ating sagot ay ayon sa. Para sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay para sa. Ikaapat na bilang, ang tamang sagot ay ng mga. At sa ikalimang bilang, ang ating tamang sagot ay mula sa. Sana ay nakuha nyo ang lahat ng wastong kasagutan at naunawaan nyo rin sana ang ating gawain. Oras na para sagutan ang ating huling pagsusulit. Para sa panuto, piliin ang wastong pariralang pang-ukol na ipinapahayag ng bawat larawan. Isulat sa sagutang papel ang iyong sagot. Para sa unang bilang, inilagay niya ang mga yelo patlang. A. Sa loob ng baso, B. Sa labas ng baso, o C. Sa ilalim ng baso. Ang wastong sagot ay sa loob ng baso. Para sa ikalawang bilang, ang lalaki ay nakasakay patlang. A. Sa baka, B. Sa kabayo, o C. Sa kalabaw. Ang tamang sagot ay titik B, sa kabayo. Para sa ikatlong bilang, may batang babaeng kumakatok patlang. A. Sa pinto, B. Sa bintana, o C. Sa dingding. Ang tamang sagot ay titik B, sa pinto. Para sa ikaapat na bilang, nakahanda na ang plato at kutsara, patlang. A. Para sa pagbasa, B. Para sa pagkain, o C. Para sa pagtulog. Ang sagot ay titik B, para sa pagkain. Para sa ikalima at huling bilang, may inilagay na florera patlang. A. Sa gilid ng mesa, B. Sa ilalim ng mesa, C. Sa ibabaw ng mesa. Ang wastong sagot ay titik C, sa ibabaw ng mesa. Ito na ang huling bahagi ng ating pagsusulit. Sana ay nakakuha kayo ng matataas na puntos at naunawaan sana ninyo ang ating ibang pagsusulit.
Ito na ang huling bahagi ng ating talakayan. Muli, ako si Teacher Crisel, ang inyong guro sa araw na ito. Sana ay nadagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa ating paksang aralin na pang-ukol at pariralang pang-ukol. Maraming salamat. Paalam!